Hello guys. So ngayon, kakatapos ko lang tumingin ng sasakyan na second hand kasi napag-usapan namin ng aming maintenance, ang engineering team na tumingin ng sasakyan na second hand, yung multicab na may aircon, para sana yun ang gamitin para pupunta ka ng hardware at may maisasakay ka na. Ang kaso, ang mahirap sa mga paghanap ng second hand, it's either matagal na sa kanila, hindi nila na maintain yung sasakyan. Kagaya ng pagkakita ko kanina sa sasakyan ng nagbebenta, may indikasyon na nabangga na. Bago yung windshield, dahil indikasyon talaga yun ng may bangga na. Tapos, dun sa chassis niya, sigurado may pinukpok kasi meron indikasyon na pinukpok. Tapos dun sa pag-open ng makina pa lang, iba na ang tunog. May parang may katok na agad. So kapag ganong may mga katok na agad yung naririnig ninyo, it's either refresh na yung makina, papalitan gasket, papalitan yung mga spark plug, yung fuel injector, ipa-flush out. Doon pa lang gagastos ka na ng 5,000 kung 10,000. Kung may malaking sira gaya ng sigunyal, overhaul ang mangyayari doon kasi nga may indikasyon na ng mga na nabangga. Pero sana kung na-maintain yun ng may-ari, hindi ka problemado diyan sa mga kukunin mo. Kahit na galing na mekaniko ang titingin, kahit hindi magaling na mekaniko ang titingin, kung meron lang kaalaman sa makina at saka sa sasakyan, mapapaisip ka na agad kung kukunin mo ang sasakyan o hindi. Kung pagsusumasumain mo, kung magagastusin mo dyan, refresh ng makina, papalitan yung mga clutch lining, labor pa nun, at saka lilinisin yung mga brakes, para ka na rin bumili ng Vios sa gagastusin mo doon. Vios na brand new. So, ang daming gandang mga nagtitinda. Hindi ko naman nilalata. Pero, maging fair lang sa pagbenta. Sa magsabi lang ng totoo kung ano yung mga indikasyon na anong papalitan dun sa sasakyan. Kasi ang pagbili ng sasakyan ng second hand, kapag nabili mo na yan, as is where is na yan. Yung pera mo walang sira, pero yung nabili mo may sira, wala nang ano diyan, wala ka nang habol diyan kasi sasakyan yan. So sa mga bumibili ng sasakyan, talagang mapanuri kayo dapat sa bibilin ninyo. O baka mamaya, imbis na makamura kayo, mas maganda bumili ng yung brand new para hindi kayo mahirapan in near future. Timing belt pa nun, papalitan pa, yung odometer, may check engine, tapos minsan nababypass nila yan para sana walang magiging problem. Ngayon pala, hugutin nila yung map sensor para mawala yung check engine. Minsan may mga ganong sitwasyon. Kaya ang hirap talaga na bumili ng second hand, lalo na kung hindi mo alam ang dating history maintain yung sasakyan. So hanggang doon na lang. Maraming salamat. Thank you.